Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagdiriwang ng ating banal na misa, pinapaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa tunay na relasyon natin sa Diyos. Sa buhay natin ngayon, dumaranas tayo ng mga pagsubok, subalit mas pinipili natin ang saglit na kasiyahan kaysa sa mga bagay na maglalapit sa atin sa Diyos. Ngunit pinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon na ang maliit na paggawa ng kabutihan, katapatan at pagmamahal ay may malaking gantimpala. Kaya kapag pinili natin gawin ang tama at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, unti-unti niyang binabago ang ating mga puso at ginagabayan tayo tungo sa tunay na kaligayahan at buhay na walang hanggan. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ating isama ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, lalong-lalo na kay Marisol Sibilia, Jan Sales, Mercedita Encinas, Jubel Kimora, Angela Yanzares, Shani Andrada, Jelaine de Belena, Gemaline Medina, Margie Manalo at Gina Zuleta. Magstayo po tayo lahat bilang magsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. O makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang kami ay tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at ang dakilang utos at ang pangalawa ang tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan po natin ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sabay-sabay na tayo mga pisayon. Kami nangungupisa sa iyo, Diyos, Ang mga kapatid, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming isip, sa aming masasabi, sa aming nagawa sa karang ng Diyos, at ito'y sa iyo ng kamalian. Kaya sinasabi namin sa iyo, Diyos, na kawalan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen.
Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristong ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kanyang Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Tayo ko'y manalangin o Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Buksan niyo po ang aming mga puso pang makilala ka bilang pinakadakilang kayamanan at mahalagang perlas na nararapat pangaanan ng aming buong puso. Bigyan mo kami ng karunungan na piliin ang mabuti, katapatan, na talikuran ang umahadlang sa iyo, at lakas na maging tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Naway lumago sa amin ang pananampalataya at may handa kami sa pagdating ng iyong walang hanggang kaharian. Hiniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pagbasa. Sa ating buhay tulad ni Jacob, nagsisikap tayo para sa ating mga pangarap. Minsan nakakaranas tayo ng pagkapagod, pagkadismaya at mga problema na hindi natatapos. Ngunit pinapaalala ng unang pagbasa na hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Hinihikaya tayo ng Diyos na maging matyaga, magpatuloy sa paggawa ng kabutihan at magtiwala sa tamang panahon. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat sa Genesis, Kabanata 29, nagsisimula sa talata 15 hanggang 28. Pagkalipas na isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuin kita na walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Rachel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Nabighani si Jacob kay Rachel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko mang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa iba. Sige, duminto ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasakan niya si Rachel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat naming makasal ng iyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah, sa halip na si Rachel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpah. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Rachel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sa linggong pagdiriwang na ito, pagkatapos ibibigay ko sa iyo sa Rachel kung maglingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob. At nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Rachel bilang asawa. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Sa ating buhay, may mga panahong napapagod tayo, nalulungkot o nahihirapan na harapin ang mga problema. Ngunit pinapaalala ng ikalawang pagbasa na hindi tayo nag-iisa at pinapatibay tayo ng mga salita ng Diyos. Ano man ang ating nararanasan, kasama natin siya at ang kanyang pag-ibig ang ating magiging lakas at pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Ating pagpakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 26, nagsisimula sa talata 26 hanggang 39. Gayunman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't-mula ay alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon, panguna ay Kanyang tinawag, at ang mga pinatawag ay Kanya ring pinawawalang sala. At ang mga pinawawalang sala ay Kanyang binabahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sariling niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap sa paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat. Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang na hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Nagsitalino tayo lahat bilang pagkilala sa banal ng Diyos. Hallelujah, hallelujah.
kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ika-13 kabanata nagsisimula sa talata 31 hanggang 33 at talata 44 hanggang 52. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa namang kalimhagan, ang ininahad ni Jesus sa kanila, ang pagkakari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano ba't napamumugaran ng mga ipon ang mga sanga nito? Nagsasalaysay pa siya ng isang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadora na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinapunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng saling-saling isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ng mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mapuputi, ngunit tinatapon ang mga walang kwenta. Ganyan din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maninggan sa pugon. At doon mananagis sila at magagalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskreba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bawat luma sa kanyang tubuan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ngalan ng ating Diyos, Sama, Diyos, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning. Good morning po, Father. Magandang buhay. Kumusta po ang buhay? Pag kinukumusta talaga niya, hindi na masagot. Okay, sa buhay pananampalataya, kailangan mataas ang ating pag-asa. Kasi yun lang ang inaasahan natin para buhay na buhay ang ating pananampalataya. Or else, mahihirapan tayo sa mundo ito. Now, ano ba ang kaharian ng Diyos? Marami tayong interpretation about sa kaharian ng Diyos, parang noon sa langit. Ano pang mga interpretation natin. Pero, si Jesus ay nag-describe sa atin ng apat. Sabi niya, parang butil ng mustasa ang kaharian ng Diyos. Kapag ito'y naitanim na at lumago, ay isa yung pinakamalaking puno sa lahat. Ano bang ibig sabihin niyan? Alam niyo yung pananampalataya ay mahalaga. Gusto niyo ba sa langit? O naman, gusto natin, di ba? Pero kailangan nating lumago. Kasi ang required doon sa kaharian ng Diyos ay yung mga ginagawa nating maganda. Okay, dapat mas marami yung maganda kaysa hindi maganda. Hindi yung marami yung mga pangit na nagawa. Kasi yun yung ang counted. Yun ang mahalaga sa ating Panginoon. Minsan iniisip natin na kasya ba lahat sa kaharian ng Diyos? Napakaraming tao sa mundo. Nag-expand ang kaharian ng Diyos. Yun yung sinabi ni Jesus, parang maliit siya, pero kapag lumago ay napakalaki sa buong sanglilikha. Okay, ang nais iparating ng Diyos sa atin, gaya ng perlas at kayamanan. Ano ba ibig sabihin?
ang kaharian ng Diyos ay pinakamahalaga. Bakit mahalaga siya? Yun ang last option natin. Yun ang pinaka-last na destination ng tao. Kasi merong wakas ng panahon Binanggit na ito ni Kristo na mawawala ang langit, ang lupa, ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito, matutunaw ito. So ano mangyari sa atin? Wala tayong option, kundi yung kahariang inihanda ni Jesus para sa mga mananampalataya. Ngayon, kung gusto natin doon, hindi kailangan gumawa tayo ng maganda. Ano ba yung mission ni Jesus sa daigdig? Napakasimple lang. Sa Old Testament, matindi yung Old Testament kasi meron siyang pamantayan na, dapat maging mabait ka. Ano pa yung Old Testament? Matindi yun. Kapag nakasala ka, ganito ang gagawin. Parurusahan agad. So, ito yung makaluma. Pero sa pagdating kay Kristo, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, itinuring na tayong mga anak. Siyempre, kapag mga anak ng Diyos, paparusahan ba o tatalingain? O di ba yun na yung New Testament na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, maging ang anak niya ay inialay. Kapalit na hindi na tinitingnan ng Diyos Ama yung pagkakamali ng tao, kundi ang tinitingnan niya ay yung kahalagahan ng tao. Kaya dapat yung approach natin sa isa't isa ay ganun din. Kahit nagkamali, dapat ganun pa rin yung pagtingin natin. Kasi once na judgmental ang pagtingin natin, doon na magkawatak-watak na ang kaharian ng Diyos. Hindi na pag-ibig ang mangibabaw. Okay, ano pa yung pangatlo? Ay parang lambat, yan. Pinapahiwatig na Jesus sa atin na ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, huwag kalimutan na although mahal tayo ng Panginoon, pero mayroon pa rin pagsusuri. Anong nangyari sa lambat? Nahuli ang lahat ng uri ng isda. Anong ginagawa ng mga tao? Bukod-bukurin ang mga mabubuting isda. Saan daw mapunta ang mabubuting isda? Sa sisiglan, sa langit, sa kaharian magpakailanman. Paano yung mga walang kwentang isda? Take note pag sinasabing walang kwenta, matindi na yun. Siguro wala na siya pananampalataya, tumalikod na sa Diyos, iba ng kanyang pananaw sa buhay, wala na kabutihan ang nangibabaw sa kanya, kaya walang kwenta ang term na binanggit ni Kristo. Pero kung may maliit na kahalagahan sa iyong puso, pananampalataya, okay lang. Di ba? Ang ganda yung unang binanggit ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay parang butil ng mustasa. Ang ibig sabihin, ang kahit ang isang tao ay may maliit na pananampalataya, ay makakatanggap pa rin siya ng biyaya ng Panginoon. Baka sabihin niyo, okay lang pala, Father, na naniniwala kami sa Diyos pero hindi nagsisimba. Okay din. Kailang ibang lugar ang iyong mapupuntahan. Pero kasing degree sa langit O kapag ikaw ay isang martir, mga propeta, mayroon niyang trono sa langit. O kung wala namang nagawa sa mundo, ay dito ka lang sa... Pero at least nasa kaharian ka rin, hindi sa apoy ng inferno. Pero yun nga, ang sabi ni Jesus, kung ano man ang nagawa natin sa mundo ito, may katumbas yan na lugar o paraiso sa langit. Okay? So mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay sa daigdig. Kaya laging sinasabi ni Kristo, kung nag-impok kayo ng kayamanan sa lupa, dapat sa langit din. Okay? Malinaw naman yun kasi yung value ng pera ngayon, siyempre hindi na yan mahalaga kapag magsimula ang magpakailanman. Kasi ang required sa magpakailanman ay yung mga nagawa mo. Di ba sabi ni Kristo, kahit sa malamig na tubig na ibinigay mo sa isang nauhaw, may gantimpala yan. Meron kang good points. Meron kasing the book of life. Ang ibig sabihin doon na itala ng mga mabubuting gawa natin. Okay? So ang kaharian ng Diyos ay parang perlas at kayamanan na dapat mong matagpuan at magkaroon ka nito, or else mahihirapan ka. Halimbawa, wala kang pera sa mundo, walang trabaho, ano mangyari sa'yo? Simple na, di ba? Paano kung wala kang pagkain, wala kang trabaho, wala kang pera? Di ba, mahihirapan ka? Ganon din sa langit. Paano kung wala tayong counterpart sa misyon ng Diyos?
Mag-expect ka bang, Lord, doon ako sa aircon na lugar. Wala ka mag-expect na ganun kasi nagpabaya tayo sa mission. Ano ba ang mission ng Diyos? Simple lang ha. Napakasimple na lang ng pagdating ni Kristo. Pakainin ang mga nagugutom. Simple lang. Kaya kung meron kayong nakita na nangingi ng pagkain, bigyan nyo kahit kaunti. Kung merong walang damit, sabi ni Jesus, damitan. Pero parang marami na kayong damit. Nahiyaman ng tao ngayon, no? Ano pa? Yung mga may sakit, yan. Dapat dalawin ang mga may sakit. Kasi bahagi yan sa misyon. Ang Kristyanismo ay mayroong advokasya. Kaya kung bakit lumawak ang Kristyanismo, kasi maganda yung advokasya ni Jesus. Simple na magdamayan. May malasakit sa isa't isa. Yun ang kay Kristo pakikipagtulungan. Ang Kristyanismo ay magandang pananaw sa buhay na kung saan kung kayo'y nakakita ng mga kapatid na nahihirapan tulungan. O di ba? Na-appreciate ng mga tao noon sa panahon ni Kristo kaya ang sabi ng mga ng mga Hudyo, tingnan nyo, marami ng parang isang bansa na ang sumunod kay Kristo at kumikilala sa Kanya. Naging threat si Jesus sa panahon ng Hudyo, Judaism, yung religion noon is Judaism. Kasi maraming tao ang sumunod at parang na-recognize si Jesus bilang dakilang leader. Kasi maganda nga ang kanyang pananaw. So, ganoon din po sa atin. Kapag nakitaan tayo ng malasakit, pantay-pantay, yung makatarungan na pananaw sa buhay, maraming makikinig at umunawa sa atin. Kung ano ang layunin natin, maraming mga supporters. Okay? So, ganoon din mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay kayamanan. Ang Diyos ay kayamanan. Ay dapat meron kang Diyos. Meron ba kayong Diyos? Baka sa panahon lang ng problema, Lord, patawa. Dapat gamitin natin ang Diyos sa anumang bagay, anumang layunin. Kasi kapangyarihan yun Anumang gusto nyo mangyari sa buhay, kung kasama nyo ang Diyos, hindi kayo madadaig. Kaya kung kayo naghahanap ng opportunity, dapat, Lord, samahan mo ako ngayon. Kung kayo mangungutang, Lord, samahan mo ako ngayon. Di ba? Mas madali. Kasi ituturo sa iyo ng Panginoon ang daan. Ituturo ng Diyos kung saan ka makakatagpo. Ganun ang Panginoon Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya, kailangan unahin natin ang Diyos para siya mismo. Ito pang maganda. Alam niyo, sinabi ng mga scholar, na gawin niyo ang part niyo at ang Diyos na ang bahala sa iba. O ano bang gusto niyo mangyari? Ano bang gusto niyo mangyari sa simbahan? Gawin niyo ang part niyo at ang Diyos na ang bahala sa iba. Ituturo ng Panginoon kung saan niyo matagpuan ang pangangailangan ninyo. So kailangan niyo lang pag-isipan kung anong hakbang ang dapat gawin. Sa mundo, ang tagumpay ay sinusukat sa laki, yaman at bilis. Ngunit sa kaharian ng Diyos, take note, kahit sa simpleng mabuting gawa, ay mahalaga na yan. Malaking tulong na yan para sa iyong kaligtasan. Kaya huwag i-set aside yung simpleng bagay, kahit sa pagkain lang, mayroon kang natulungan. Kahit nagpapautang ka lang, nakakatulong ka na rin. Huwag lang mataas yung interest. Kahit, di ba? Kasi yun need ng tao. Once na nag-provide ka sa need ng tao o pinagdaanan ng tao, meron kang good point sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, good sign, mga kapatid, na sa usaping kaharian ng Diyos, meron kang malasakit. Good sign. Yun din ay magandang senyales sa mundong ito na meron tayong pagpapahalaga sa isa't isa. So, ipinagbili ng lalaki ang lahat upang makuha ang bukid at perlas. Maganda yun. Maaring iiwanan muna natin ang lahat. Diyos muna. Di ba yung mga ibang sekta? Alam niyo ba? Kapag gaya ng Iglesia ni Cristo, kapag sa usaping araw ng pagsamba, sarado ang tindahan. Ganun yun Kasi Diyos muna bago ang lahat. Ano ang kanilang idea? Ito yung kanilang idea. For example, ano kasi yung dati? Pag araw ng Panginoon, no work, no eat. Ganun yung dati sa Sabat. Kaya sabi ni Yahweh, 6 days na kayo pwedeng magtrabaho. On the 7th day, para sa akin yan.
Ang sino mang lumabag dito, mamamatay. Napakatindi yun. Pero pagdating kay Kristo, binigyan na tayo ng anytime. Pwede kayong magsamba sa Diyos anytime. Pero dapat, kung kayo sumamba sa Diyos, meron kasing yung iba nagro-rosaryo, manamit sa lapis ng banyan. O yan, sinain natin dyan. Di ba? Distraction. Ang ibig sabihin, kapag kayo sumamba sa Diyos, huwag kayong mag-isip ng ano. Baka ang iniisip nyo ngayon ay breakfast. Mga manipada mag-isa, gutom na. So ano yung pagsamba? Mawala yung pagsamba eh. Kaya kung uunahin natin ng Diyos, dapat uunahin. Para yung biyaya at papapala ng Panginoon ay sumasa inyo. Yun ang ginagawa ng iba pag araw ng Panginoon, araw ng talaga ng Panginoon. 2 oras lang naman ito. O after Mass, sige, mag-isip na kayo kung anong dapat yung gawin. Pero dapat sa Diyos muna. Okay? Yan yun. Ang kahalagahan kasi ng Panginoon ay the best. Kasi siya meron tayong tatlong karakter na binabanggit natin sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang Diyos ay kahit saan, na kung tumawag ka sa Kanya ay handa siyang magsaklolo. Ngayon, ramdam niyo ba ang Diyos? Ramdam niyo ba ang Diyos? Totoo. So, ibig sabihin, kapag ramdam natin ang Diyos, kaya nating mabuhay. Kahit hirap, ay mataas ang ating pag-asa. Baka kasi nagreklamo na kayo. So, ibig sabihin, hindi ka ramdam ang Diyos. Kasi maiintindihan natin ang buhay sa panahon na ramdam natin ang Panginoon. Okay? So, sana'y ramdam niyo ang Diyos, ha? Okay. Ito pa ang ano natin ngayon, na kung bakit hirap na hirap ang tao. Kasi nakahalo ang mabuti sa masama ngayon. Ano ibig sabihin dito? Na minsan, iniisip natin na ang mali parang normal na lang. Okay? Napansin niyo ba? Noong unang panahon, kapag ikaw ay nagsalita ng hindi maganda, parusahan agad. Di ba sa 10 utos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang hindi gumagalang, anong gagawin? Papatayin. Di ba napakatindi yung batas ng sinaunang panahon? Pero dahil nga tayo ay makatao, makatarungan, pag-ibig, so hindi na judgmental yung pagtingin natin. Kailan, anong nangyari? Parang normal na lang. Pero dapat maintindihan pa rin natin yung mga kahinatnan. Kasi mayroong mga consequences ang lahat ng bagay. Kapag ang pag-iisip mo ay hindi maganda ang kanyang kahinatnan. So, ganun yun. Kaya kailangan bilang mga mananampalataya, kailangan mag-ingat tayo, kailangan tingnan ng maigi ang mga hakbang. Maaring bitag yun, maaring kapapahamak ng tao. So, mga kapatid, sa kasalukuyan, ang pinto ng kahabagan ng Diyos ay bukas para sa lahat. So, ito na yan ang panahon natin. Welcome tayo lahat sa kaharian ng Diyos. Pero, merong isang puwersa na laging umaaligid para ibagsak tayo. Sino yon? Ang masamang espiritu. Binigyan na tayo na ligtas na kayong lahat. Yun yung sabi ni Jesus eh. May mataas na kayong pag-asa na tayo'y magkamit ng kaharian na walang hanggan. Pero mayroong humahadlang at laging umaaligid sa tao. At yun ang masamang espiritu. Kaya ang ginagawa ng masamang espiritu, anong ginagawa? Distraction. Pagkawatak-watak. Malilito ang tao. Linlamin ang tao. Kaya, pero may panlaban tayo o para hindi malinlang ang isang tao, dapat meron kayong mataas na antas na pagkilala sa mga aral ng Panginoon. Kasi ang sabi ni Kristo, kapag kinupigtas ninyo ang salita ng Diyos, hindi kayo mapapasukan ng masamang espiritu. Kapag negative ang pag-iisip mo, masamang espiritu yan. Kapag negative ang pag-iisip natin, hindi yan sa Diyos. Okay? Kaya lang, sabi natin, kailangan ba yung negative para maintindihan mo yung positive. O, sige. Di ba gumagawa talaga tayo ng alibay? Kailangan daw muna natin dumaan sa pagsubok para maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Pero alam nyo, pwede na tayo hindi dadaan sa mga problem-solving situation. Kasi meron na binigyan na tayo ng kakiyatan ng Diyos
para hindi mapapaamak. Kaya lang, parang gusto nating mangyari mo ng mga bagay-bagay para maintindihan. Kaya lang, good luck lang. Mataas yung porsyento na ibabagsak tayo sa mundo sa panahon na pinahintulutan natin yung mga crisis situation. So nais iparating ni Jesus sa atin ang mga katotohanan ng buhay na sa lupa ay merong katapusan. Ito yung dapat nating maintindihan kung bakit nangangaral si Jesus sa kahariang walang hanggan, kasi may wakas ang daigdig. Hindi natin alam kung kailan ito magwakas. Kaya sabi ni Jesus, araw-araw, gagawa kayo ng maganda, kasi kailangan yun para sa kaharian ng Diyos. So yun yan, kahit busy tayo sa mundo, meron tayong maraming pangarap sa daigdig, pero huwag kaligtaan ang mga aral ng ating Panginoon. Kung gumawa ng mabuti, pakikipagtulungan, pagsasabuhay na pantay-pantay, kasi yun ay maka-Diyos. At sa panahon na ginagawa natin yan, selebrasyon sa langit. So, yan po, mga kapatid. Naway maging kabahagi tayo sa gawain at misyon ng ating Panginoon. Amen! Amen. Sa ngalan ng ating Diyos sa mga Diyos, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating sabihin ang credo ng ating pananampalataya. Pananampalataya kami sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nalikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa mga pa nagsimula ang panahon. Diyos po sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo. Inianak hindi likha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalak siya buhat sa langit. Sa pamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo, pininak siya ng nangyarihan ng tao, ipinakasaklusang alam sa atin ng panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasilapan, umakyat siya sa langit at nalaklok sa kanyang Ama, at muling darating ang maluwalhati upang kuman ang magbuhay at mapatay, at ang karailan ng hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay. Sinasambal siya, pinabalaghati niya sa mga Ama at Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, Nananalig kami sa Iglesyang Iisa, Banal na Katolika at Apostolika. Naniniwala kami sa isang bigas na pagpapatawan ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod pa ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Hesus Kristo at para sa lahat ng tao ayon sa kani-kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan, kami nananalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo ng Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katuwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan na kami nananalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalang, ang lahat ng mga obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Porlares na aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damaya na aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Randy C. Mados at si Reverend Segundino Casio Jr. na aming mga pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo,
ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita, at mapamahalaan ng iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na sa aming Pangulo, sa aming punong lalawigan, sa aming punong bayan, kasama ang buong sangguniang bayan. Ganon din sa pamumuno, sa sangguniang barangay ng aming barangay ng Yuok, kasama ang buong sangguniang. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan, at mapalaganap nila ang kalayaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, may ganong aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Fourth Sunday Mass sponsor sa umagang ito na sinakagawad Davy Rianzares, Norberto Frias, Elden Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, George Ricanya, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogelio Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Rianzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, Jesse Saludes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Frias, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Marcos de los Santos, ganon din kina Crystal Manalo, Maria Fer Manalo, Sara Saludes, Elmar Frias, Roseanne Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Medric Perlas, Raymar Faltan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral, Margie Grimaldo, Laile Rianzares, Jaymar Manalo, Maynard Manalo, Elden Manalo Jr. at Janet Ariola. Ganon din sa lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kaarawan na sina Marisol Sevilla, John Sales, Mercedita Encinas, Joel Kimoro, Angela Rianzares, Shani Andrada, Jillian de Villena, Gemaline Medina, Maggie Manalo at Gina Soleto. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na may karamdaman na Rudy Saludes, Dolores Ricanya at Ana Marie Paa, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na sina Demetria Zuleta at Adelaido Pegalan, na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin na igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, may ganong aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa, at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang Ama, ang mga panalangin, alang anak sa kanya, ilaging nabubuhay, upang makamitan para sa amin. Siya naging anak at aming katatabligtan sa Yesu Kristo. Magsitayo pong lahat, mga kapatid. Tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng ng Espiritu sa Kristo ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Pagpatira tayo sa isa't isa ng kapayapaan. Peace be with you, peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na rarapat sa kanyang pangalan, magdala tayo ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat.
Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan, binibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami ngayong mga babang mga lingkod ay nag-aayon sa iyo at sumisigisag ng aming pagpanangutang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Panalangin sa pag-alay ng tinapay, walang hanggan Diyos, pinatubo ko ang butil, at mula rito ay ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin naging tinapay ng buhay. Ipag-alam mo ang nagtatanggap nito ay mapagod sa bigisang pag-iibigan. Amen. Panalangin sa pag-alay ng alak, makapangyarihan Diyos, ang kapilong alak na ito, naming ginawa mula sa iyong mga kaloob, ito na Ito rin ang aming ng spiritual upang kami tatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Naway ang mga po na ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa ngalan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Mga kapatid, ang ating banal na misa ay tinataas natin sa ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Naway ang ating mga panalangin, papuri at pasasalamat ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkakinawan ng Panginoon ang Ating hayin sa iyong puri at ikalulahati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at kabuniyang iglesia. Ay mananapiling walang hanggan sa Panginoon, may takot sa Kanya, at ang kanyang pag-ahari ay sumasagot, pag-ahari ay sumasagot, Maraming sa mga susunod sa Kanyang iban at malalak sunod sa Kanyang kautusan. Tinatag ng Panginoon ang kanyang sunuran sa langit, at ang kanyang pag-ahari sumasaklang araw sa lahat. Purihin ang Panginoon, kanyang lahat niyang mga anghel, kanyang may lakas at kapangyarihan, na tumataiba sa Kanya ang salita. Marinig niyo ang Panginoon, kahit lahat niyang mga hukbo. Kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanya, ang kalooban. Purihin ang Panginoon, kahit lahat niyang magagawa, sa lahat ng dako ng kanyang kasasaklan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Inatas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Karapat na
naman ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, mahal naman, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasamang mga anghel at mga arkanghel, at lahat ng kalikulan ng langit, buong kailangan namin itinapahayag ng iyong kaluwalhatian, kami nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Magsiluhod po ang lahat. lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, O Diyos, sa mga makapangyarihan ng mga makalangit, nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan na pinagkaloob mo ang iyong bugtong nanas, na sa Jesu Kristo na maging tao na tulad namin, at nanasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan, doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at inutos sa amin ay pagpatuloy ang isang pagalitan sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ang gabing siya'y pinagdanulukuhan siya ng tinapay at ang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang tiniras at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin. Ito ang aking katawan na pinagkalungkot sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito kayong lahat sa pagkalitong aking dugo ng bagong tipan na binubukos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan, kailanman at inumin ninyo ito ay gawin bilang pag-alaala sa atin. Ipayag ko natin ang misteryo ng ating pagkakulan. Si Kristo ay Panginoon at amang makalangit, ginaganap namin ang iyong mga banglingkod at pag-alaala, inuutos ng iyong anak sa aming pagunitan sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkapurin magmuli at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo kung tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasamang mga handog na ito ay inialay namin ang aming mga sarili
na isinasamo namin sa iyo kagabi, siya'y makalangit na karitong aming hayang papuri at masasalamat. O buting Ama, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ay pagpalain at pakabanalin itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyon ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya pang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat hindi kami karapat-dapat na mag-alay sa iyo ng anumang hain, gayunay sinasamo namin sa iyo na tanggapin kung aming tungkulin at paglilingkod Magsilhod po ang lahat. sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya sa Kanya, sa pakikisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian ay sa iyo, Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Tulad ng panalangin na tinulog sa atin ng ating Panginoon sa Jesucristo, hindi natin nga.
sa bayan ng Diyos. Punuin niyo mga ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen. Magsupo po ang lahat.
walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin sa Sapagkat namin hindi pinakain pagkain spiritual, ang kamalahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na si Kristo, at sa mga banal na misteryo ito, ay tiniyak mo na kami mabuhay ng bahagi ng katawan ng anak, at mga tapagmanan ng kanyang hanggang kaharian. Ngayon ay sugo kami, upang gawin namin ang tukuling inaatas mo sa amin, upang ko ay bigyan ng pagmumulan sa aming kapwa, bilang mga tapat na saksi ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng kalangan at niluluhitan, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa pagbabasbas. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirik ng buong pag-unawa, matatag na ingatan kayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na Jesu Kristo na ating Panginoon, at ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang banal na Espiritu na way sa inyo at manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kaya muli po, good morning mga kapatid. May natutunan? Okay, sa buhay po natin ating mga natutunan, yun ay karunungan at yun ay kayamanan para sa magpakailanman. Okay, si Father Randy ay naka-date ng 1 month para sa kanyang health. Siya ay magpapalusenan at magpapagaling para pagbalik niya ay malakas na para sa gawain at misyon ng Panginoon. Kaya for Sundays, ay andito ako para sa inyo, 6 o'clock lang. Kasi nung nag-meeting kami